Nang mailapag nila ang kanilang isdang nasa banyera, inilipat nila yon sa isang sisidlan na puno ng yelo. Matapos nila yung gawin, naglinis sila ng kanilang katawan upang maalis ang lansa at amoy ng dagat sa kanilang katawan. Ang mga magulang noon ni Dakila ay may sariling tricycle na kanila namang ginagamit upang ihatid sa kabilang baryo ang mga isda kay Aling Amalia. Mga kabagis, umpisan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Habang nagmamaneho noon si Bagwis, si Dakila naman ay nakaalalay sa sisidlan ng isda upang di ito mahulog. Medyo malubak kasi noon ang daan. Medyo marahan noon ang pagpapatakbo ni Bagwis dahil medyo madilim na rin ang daan at medyo mahina na ang ilaw ng kanilang sasakyan. Habang binabagtas nila ang daan, masaya pa sila nung nagkwekwentuhan ng kung ano-ano. Ngunit maya-maya lamang ay biglang kinabig ni Bagwis ang manibela at napasuksok sila sa sukalan. "Tol, ano nangyari?" tanong ni Dakila. "May taong bigla na lang sumulpot sa ating harapan," salita ni Bagwis. Ngunit nang tignan yun ng dalawa, napakunot ang noo ni Dakila. Wala naman, tol ah. Baka naman namamalikmata ka lang, tol," uwi ka ni Dakila. "Ha? Di ako maaaring magkamali, tol. Kitang-kita mismo ng dalawang mga mata ko ang biglang paglitaw ng isang tao mula sa tabing daan," tugon ni Bagwis. Nagmasid muna sila noong dalawa sa paligid upang makasigurado na wala doong ibang tao na kanilang nasagasaan. "Tayo na, tol. Baka abutin pa tayo ng lalim ng gabi. Malayo pang ating pupuntahan eh," uwi ka ni Dakila. "Tara na," tugon naman ni Bagwis. Hinila nila noon ang kanilang sasakyan papalabas ng sukalan kung saan sila napasuksok. Binilis-bilisan na noon ni Bagwis ang kanyang pagpapatakbo upang makarating sila ng agaran sa kabilang baryo. At nang marating nila ang daang simentado, mas binilisan na ni Bagwis ang pagpapatakbo ng tricycle. Nakarating naman sila noon sa kabilang baryo nang di nagkakaroon ng aberya. Nang maihatid nila kay Aling Amelia ang isda at nang matanggap nila ang kakulangang bayad, bumiyahe na rin sila papauwi. Habang binabagtas na nilang muli ang daan, nagulat naman sila nang biglang lumitaw sa kanilang sasakyan si Ignatius at Nuria. "May mga umahabol sa inyo. Maging handa kayo. Wala sila sa lupa," salita ni Ignatius bago ito muling naglaho kasama ni Nuria. Nang malaman ni Bagwis ang kasalukuyang sitwasyon nila, nagwika siya kay Dakila ng, "Tol, ihanda mo ang ating mga tabak. May nakabuntot pala sa atin eh," salita ni Bagwis. Agad naman na inabot ni Dakila ang tabak ni Bagwis sa kanya na agad na isinukbit nito sa kanyang likod. Maya-maya pa, biglang may tumagbang sa bubungan ng kanilang sasakyan at pilit nung kinakalmot si Bagwis. Kaya naman ay nawalan siya ng kontrol sa manibela, kaya muli silang napasuksok sa sukalan. Ngunit bago mangyari yun, nagawa nila nung makatalon ng mabilis, sabay kubli nila sa matataas na damo. Habang nakakubli sila noon, nakita nila na dinumog ng mga nilalang na may kalahating katawan at may malalapad na pakpak ang kanilang sasakyan. Ngunit nang mapagtanto ng mga yon na wala sila doon, nagsiangil ang mga yon habang palingalinga sa paligid, kasabay ng paglipad muli ng mga ito.
Pinagmasdan nila ang mga yun na waring hinahanap sila sa paligid. Pauli-uli kasi ng paglipad ang mga ito hanggang sa makaramdam sila na may gumagapang sa kanilang likuran. At nang lingunin nila yon, nakita nila ang isang bitlig na marahan silang nilalapitan. Nang makita nila ito, umangil ito ng malakas, kaya naman nagsitinginan lahat sa kanila ang mga bitlig na umatungal din ng kakaiba. Agaran ang ginawa nila nung pagtayo. Sabay hugot ng kanilang mga tabak, halos napapalibutan sila noon ng mga bitlig mula sa lupa at himpapawid. Kayo nga siguro ang dahilan kung bakit nagigising ang ibang lahi ng aswang. May pailan-ilan ng gabunang kaming nakikita sa lugar na mahigpit na kalaban ng aming lahi. Kaya para sa kaligtasan namin, kailangan namin kayong paslangin upang di maakit ang ibang lahi ng aswang na magtungo sa inyong baryo. Wika ng isang bitlig. Ha? Paano namin sila magagawang gisingin? Halos araw-araw kaming nasa laot Mga aswang na talaga kayo. Di lang katawan nyo ang sira, pati rin ang mga pag-iisip nyo. Wika ni Dakila. Sa sinabing yun ni Dakila, ngumisi lang naman ang nilalang na nagsalita, kasabay ng pagturo nito sa kanila. Huwag nyo kaming utuin. Akala nyo ba nakakalimutan ko na ang ginawa nyo sa mga anak ko, na isa sa mga dahilan kaya namin kayo gustong paslain? Mga kasama, patay sila! Wika ng lalaking yun habang dinuduro sila nito. Pagkasabi nung lalaki, pinalibutan sila ng mga manananggal na bitlig na halos butot balat na ang katawan. Dahil sa mga lumilipad ang kanilang mga kalaban, inisip nilang di nila kayang abutin ng mga ito kung tabak lang ang kanilang gamit. Ngunit, ako ito, si Ignatius. Ang tabak na hawak nyo ay nagbabago ng anyo ayon sa nais nyong maging sandata. Isipin mo lang at susunod ng kusa ang tabak. Wika ng tinig ni Ignatius kay Bagwis, gayon din naman kay Dakila. Sinabi din dito ni Nuria ang kapareho ng sinabi ni Ignatius kay Bagwis. Nang marinig nila ito, umisip ng magandang sandata si Bagwis na maaari niyang ipanlaban sa mga nilalang, at ang una niyang naisip ay palaso. Nang isipin niya ang bagay na yun, naging pana ang tabak na hawak niya, subalit wala itong sibat na maaari niyang ibala. Ignatius, paano ko ito gagamitin kung walang sibat? Hatakin mo lang ang pisi ng pana at itutok sa iyong kalaban at kusay ang maglalabas ng palaso. Maaaring apoy, tubig o hangin. Pero sa pagkakataong ito, hangin ang mas maganda mong gamitin. Tugon ni Ignatius. Si Dakila naman noon, ang unang naisip na maging sandata ay latigo. Sa pagsunod ng tabak sa inisip niyang sandata, agad niyang inuwasiwas ang latigo. Dahil sa kanilang ipinakita, ramdam nila ang pagkagulat ng mga nilalang sa kapaligiran nila. Marahang naglayuan sa kanila ang mga ito, habang humuhuni na naman ng kakaiba. Maya-maya pa, bumaba ang isang nilalang habang kumakampay sa ere, habang nagwiwika ng, "Teka lang mga kasama, mukhang di nga silang dalawang tao na sinasabi ng ibang aswang na mambubulabog sa dimensyon ng mga engkanto. Kakaiba ang kanilang sandata, ayon sa sinasabi ng ibang lahi ng aswang, sapagkat ang dalawang taong sinasabing banta sa ating mga aswang ay gumagamit ng tabak na tanging karit ni kamatayan ang nagiging anyo." Bagwis at Dakila,
Maaring nagkamali kami sa pag-aakalang kayo ang dalawang taong yon. Pero may atraso kayo sa amin na kailangan niyong pagbayaran. Sinaktan niyo ang mga kasama ko at sigurado akong magiging sagabal kayo kapag dumating ang oras ng taggutom ng aming angkan. Kaya mga kasama, atin nang patayin ang mga yan! Uwi ka ng isang bitlig na bumaba mula sa himpapawid. Pagkatapos noon ay umikot ang mga bitlig sa kanilang paligid habang lumilipad at maya-maya pa, isa-isa silang sinugod ng mga ito. Pagtutok ni Bagwis ng kanyang palaso sa isang bitlig, agad niyang hinatak ang pisino at mabilis na binitawan. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang magkaroon ng butas sa dibdib ang nilalang at agad na bumulusok pa ibaba habang nangingisay. Dahil doon, mabilis na pinuntirya ni Bagwis ang lahat ng nakapaligid sa kanila ng kanyang palaso. Si Dakila naman noon, lahat ng lumapit sa kanyang bitlig ay natatagpas ang iba't ibang parte ng kalahati nitong katawan kapag natatamaan ng latigo. Paulit-ulit lang na ganoon ang pangyayari at halos walang makalapit sa kanilang dalawa dahil doon. Teka lang, sandali lang! Salita ng pinuno ng mga bitlig na napahinto sa labanan. Mga kasama, kakaiba ang kakayahan ng dalawang to. Kapag nagpatuloy to, mauubos tayo. Ipagpaliban muna natin ang balak natin sa kanila. Darating din ang pagkakataon, makakaganti tayo sa kanila. Tayo na! Uwi ka ng pinuno ng mga bitlig, kasunod ng paglipad ng mga ito papalayo. Sa pag-alis ng mga nilalang, naiwan sina Bagwis at Dakilang pawisan. Nang tunguhin nila ang kanilang sasakyan, napakunot sila sa ulo nang makita nilang nakataob ito habang tumatagas ang gasolina. Walang iya, tol. Magtutulak tayo nito. Salita ni Dakila. Kaya pa yan. Tara, ibangon natin. Baka sasapat pa ang laman yan para makarating tayo sa atin. Tugon naman ni Bagwis. Nang maibangon nila ang sasakyan nilang tricycle, agad itong pinaandar ni Bagwis. Umaandar naman yun at napatakbo pa nila. Ngunit wala pang kalahating kilometro ang natatakbo nila. Tumirik na nga ang kanilang sasakyan. Ay, agay, tol, layo pa natin ah. Salita ni Dakila. Wala tayong magagawa. Natapon ang gas natin eh. Pesting yawa ng mga manananggal na yun. Ay, tugon ni Bagwis. Tulak-tulak nila ang dalawang tricycle na yon hanggang sa makauwi sila. Pagdating nila sa tahanan ni Dakila. Oh, Dakila, Bagwis, anong nangyari sa inyo? Bakit itinutulak nyo yan? Bungad ng ina ni Dakila, nagising pa ng mga oras na yon. Naubusan ho kami ng gas na eh. Bukas na lang ho namin sasalinan. Wala na ho kasi kaming nabilan sa daan. Masyado nang malalim ang gabi. Teka nay, bakit ho pala gising pa pala kayo? Gabing-gabi na ho ah. Tanong ni Dakila sa kanyang ina. Di ano pa, hinihintay kayo. Nakatulog na nga ang ama mo, kakahintay sa inyo. Tugon nito. Ganun ho ba, nay? Naku, pasensya na ho ah. Nga pala ho, inay, ito nga pala ho ang parte ko sa napagbentahan namin ni Bagwis. Salamat anak. Kumain na muna kaya kayo.
At pagkatapos nyo, magpahinga muna kayo. Alam kong pagod kayong dalawa, ha? Wika ng kanyang ina bago ito nagtungo sa kanilang silid. Pagkatapos nila nung maghapunan, si Bagwis naman noon ay nagpaalam na uuwi na para magsulit din sa kanyang mga magulang ng kanyang kinita. Kinabukasan, ginising si Bagwis ng kanyang ama dahil sa hinahanap ito ng ama ni Dakila. Paglabas niya noon, agad na bungad na tanong sa kanya ng ama ni Dakila ng, Bagwis, iho, magsabi ka nga ng totoo. Naubusan ba talaga kayo ng gas o naaksidente kayo ni Dakila? Puro lupa kasi ang tricycle ko eh. Tanong ng ama ni Dakila kay Bagwis. Si Bagwis naman noon ay napakamot na lang ng ulo habang sumasagot ng, ang totoo niyan, nung Kaloy, naaksidente ho kami ni Dakila kagabi. Buti nga ho, walang napaano sa aming dalawa. At kaya ho nabusan kami ng gaas. Tumaob po kasi yung tricycle. Medyo malabo ho kasi yung ilaw kaya di ko ho napansin na may malalim na lubak pala sa aming dinaraanan. Pakamot-kamot at palusot na sagot ni Bagwis. Ganun ba? Di bali na. Sa susunod mag-iingat na kayo. Kung gagamit kayo ng sasakyan ko, inaalala ko lang naman ang kaligtasan nyo. Tsaka yung sasakyan ko, hagya ko na naipundar eh. Baka kako, hinaharang na kayo ng masasamang loob sa daan eh. Wika ng ama ni Dakila na si Manong Kaloy. Nako hindi ho. Nung aksidente lang talaga ho. Nga pala ho, si Dakila ho ba gising na? Nako. Nandun. Tululaway pa hanggang ngayon. Napagod siguro sa lakad nyo kagabi. Sagot ng ama ni Dakila bago ito umuwi. Nakahinga naman noon ng maluwag si Bagwis. Buti na lang. Umubra. Akala ko di maniniwala eh. Bulong pa niya sa kanyang isip. Nang araw na yun ay di mo na sila pumalaot. Namahinga muna sila noon sa pangingisda. Ngunit bago sumapit ang tanghali ng araw na yun, may mga taong nagtungo sa kanilang tahanan at hinahanap silang dalawa. Ano hong kailangan nila? Tanong ni Dakila. Ngunit sabay-sabay na nagsalita ang mga panauhing yun at nagmistulang sabungan ang kanilang harapan. Di nila maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Kaya naman, "Teka lang!" sigaw ni Bagwis. Agad naman na nagsitahimik ang mga yon. Ano? Di ho kasi namin maintindihan ang mga ginagawa nyo. Maaari ho bang isa-isa lang? At nang magkaunawan naman tayo. Maalumanay na nawikan ni Bagwis. Matapos niyang sabihin yon, isa-isang naglahad ang mga ito ng kailangan sa kanila. At lahat pala ng mga yon ay bibili sa kanila ng mga banyera ng isda. Nako, pasensya na ho kayo. Di mo na ho kasi kami papalaot ngayon eh. Baka ho bukas. Tsaka di ho namin kayo mabibigyan ng sabay-sabay. 5 banyera lang ho kasi ang kaya ng bangkang gamit namin. Kung ayos lang ho sa inyo, magbibigay ho kami ng takdang araw para sa inyo na bibili sa amin para magkaroon kayong lahat. Hati-hati. Hindi ho ba? Salita ni Bagwis. Sige, aasahan namin yan mga utoy ha. Paalam na salita ng mga yon. At sa loob nga ng 1 linggo, malaki-laki din ang kanilang kinita. Kaliwat kanan kasi noon ang ginadalhan nila ng banye-banyerang isda araw-araw. Ngunit dumating na naman ang gabi na sila ay dumaong sa pantalan ng kanilang baryo. Nagpakita sa kanila si Apong Yakal. Mga iho, mukha atang nawiwili kayo sa trabaho niyo. Maganda yan.
Kaso huwag niyo sanang kakalimutan ang responsibilidad na nakaatang sa inyo. Nakakasagap na ako ng mga pag-atake ng mga aswang sa mga tao dito sa inyong bayan na hindi nakakarating sa inyong dalawa. Payo ko lang, maglibot-libot naman kayo minsan kasi baka di nyo alam, napasok na pala ng mga salot ang inyong bayan. Tandaan nyo, nangaakit at nanghahalina ng mga masasamang nilalang ang mga tangan nyong hiyas mula kay Mapulon. Matapos yung masabi ni Apong Yakal, agad itong naglaho. Nagkatinginan naman sila nung dalawa na seryoso. Dakila, napapanahon na siguro upang gamitin natin sa pagkikipaglaban ng ating mga abilidad. Tanggap ko na hindi sa atin ang mga bagay na ito at natangan natin ng di sinasadya. Isa lang ibig sabihin nito. Sa atin talaga nakatadhana na mapunta ang mga bagay na ito. Kaya bilang isa sa mapalad na nakatanggap ng abilidad mula sa diwata ng panahon, tinatanggap ko ang misyong ito. Uwi ka ni Bagwis. Tama ka dyan, tol, sa sinabi mo. Sangayon ako. Huwag na nating hayaan pang dumating ang oras na pamilya na natin ang kanilang maging biktima. Tugon naman ni Dakila ng seryoso. Alright, yun mga kabagis ko, part 4 na ng Bagwis at Dakila. Yun, ang lupit na ito. Abangan natin ang part 5. Pero bago yun, mag-shoutout muna tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay LC Alindahaw. Shoutout po kay Charles Arcasetas. Shoutout din po kay Buboy Cervantes. Shoutout po kay Alicia Canapi. Shoutout din po kay Romel Liberato. Shoutout po kay Gaara Zurida. Shoutout po kay Daisy Butay Mendoza. Shoutout po kay Jessa TV. Shoutout din po kay Joshua Ariel Pons. Yun. Salamat sa suportang tunay.